Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to guys, medyo formado tayo no. So galing tayo guys sa high school at magtuturo kasi tayo ngayong first semester dun sa mga college student. Ayan. So sa isang kilalang school dito sa aming lugar. Tara, puntahan natin, pasyalan natin guys yung mga alagang baboy na nandun sa kabila. At tingnan natin ano na nga ba yung status nitong mga baboyan. So kumusta na yung mga katropa natin na mga magbababoy dyan? Kumikita pa ba? Alam ko ang lalaki ng makikita ninyo no? Kahit hindi natin computein, talagang halos lahat ng magbababoy ngayon medyo masaya, happy, tuwang-tuwa, tahimik ang mga magbababoy. Ayun. Nakaraang araw guys, pinag-uusapan natin magkano nga ba yung kikitain ng isang magbababoy. So based dun sa computation natin, halos pwede palang kumita ng 5,000 hanggang 7,500 sa isang baboy lang ano. Ibig sabihin yun 4 months na pag-aalaga. Kung meron kayong 10 baboy, so 75k. Hindi na masama, ayos na rin pa. So 70k o kaya 60k in 4 months time, pwede na. Ayun. So 15k, 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 15k. So halos 15,000. Kung may 10 kayong alagang baboy, 15k ang average ng pwede nyong kita sa loob ng isang buwan. So tara, silipin natin, doon tayo magkwentuhan sa baboyang walang amoy. So doon sa mga katropa natin na nagtatanong, okay ba na pumasok sa negosyo ng baboyan ngayong mga panahon na to? Para sa akin guys, ayos pa rin naman kasi okay pa rin naman guys yung yung presyuhan guys ng baboy, at sa tingin ko hindi pa rin bigla ang mababa. So may mga pagkakataon kasi guys na talagang bumababa at bumabagsak na lang ng hindi natin masabi. Sa pagbababoyan kasi guys, halos walang control din sa presyuhan ng baboy kasi hindi yung may-ari ng baboy ang nagdidikta ng presyo. Hindi katulad ng mga ibang mga animals, may kapangyarihan yung mga tag-aalaga o tagapag-alaga na magdikta ng presyo. Pero sa babuyan, hindi ganun guys yung sistema. So eto na, papunta na tayo dito sa baboyang walang amoy. Ang maganda lang guys kapag sa farm na ganito is yung hindi masyadong mainit. Kaya nga guys, after natin pumunta dun sa school, kasi sinubmit natin yung requirements natin, yung drug test, medical test, at kung ano-ano pa, ibang mga requirements, dito natin naisipan na dito na muna magmerienda. Ayan, para relax na relax, tapos may dagat pa dun, kitang kita sa kabila no. So eto na guys, pasyalan na natin to. So guys, sobrang linaw ng tubig galing sa sapa. Ayan, so ayun o, talaga naman. So eto na yung baboy, at eto naman guys yung mga piglets. Aba, talaga naman gutom na. Isko, ang babait pero ang gaganda ng mga itsura. So ganyan talaga guys yung mga alagang baboy. By the way guys, going to starter na itong mga baboy na to. So ideally kapag nasa ganitong age group guys, yung halos naka 2 buwan na sila, talagang pwede na talaga na ilipat na sa starter period. Kasi sa starter period, pwede na guys yung yung 45 days o 50 days, as early as 45 or 55 days, depende kasi sa inyong feeding program sa inyong baboyan, pwede na silang ilipat sa starter period. Ibig sabihin yan, after walay yung pinag-uusapan natin na baka mamaya ano na naman, di ba? So depende kasi yan din sa program ninyo sa inyong baboyan. Pero ito guys, ang gaganda ng mga itsura nitong mga baboy, ang lulusog ng mga katawan. So kung ikaw magbababoy at nakikita mo yung mga alaga mong baboy na ganito, super happy ka talaga. Napatayo na si Mami Pig. At eto, so sa ganito, alaga lang talaga sa mga baboy, regular na dapat tayo mag purga. Kasi kapag nagpupurga tayo ng mga alagang baboy, mas makikita natin sa katawan nila na healthy sila. Yung mga parasites na nagiging sanhi sa mabagal nilang paglaki, nawawala. At syempre yung pagdating naman sa feeding nila is wala nang kaagaw, 'di ba? So kung ano yung pinakain mo, makikita mo, mako-convert into makikita mo doon sa katawan nila ang resulta.
Ibig sabihin yun, hindi sayang yung pinapakain mo sa yung mga alagang baboy. Ito na, happy tayo na nakikita na ganito yung mga alagang baboy. So, ano kaya guys yung magiging sitwasyon na 2 months, 3 months from now? Ibig sabihin guys, itong age group nila ngayon, halos 2 buwan pa na aalagaan, makikita na natin yung mga 70, 80 kilos na mga baboy. Kasi lalo na pagdating ng grower, mas mabilis yung paglaki ng mga alagang baboy. Diyan talaga lumalaki ng todo yung mga baboy kapag pinakain mo ng todo na feeds. Lalo na kapag nag 2 kilos ka na per day, nako po, talagang bulusok. Ang bilis ng paglaki ng iyong mga alagang baboy. Bigla mo makikita yung pagtambok, paglobo ng mga katawan. Ayan. So, ayun guys, yung status dito sa baboyang walang umoy. Magaganda na yung mga baboy. So ilang months pa yan at ready na for bentahan na. Mas maganda kasi guys yung baboyan ngayon kasi maganda yung profit. Pero sana magtuloy-tuloy. Halos ang tagal rin kasi guys na sobrang baba ng presyuhan ng baboy. Kaya napakarami nating mga katropa na tumikil sa negosyo ng baboyan. Pero sabi nila guys, ang negosyo ng pagbababoyan talagang kailangan nasa puso para at least maituloy-tuloy mo at magdire-diretso ka. Syempre ang pagbababoyan din napakalaki guys ng gastos. May kaakibat na gastusin at dyan naman problema yung karamihan sa mga magbababoy. Pagdating kasi guys sa feeding program, naku po, sa 10 baboy, 8,000, 80,000. So halos 70, 80,000 hanggang 90k yung pwede mo guys gastos, and depende sa kung anong weight yung target mo sa yung mga alagang baboy bago mo ibenta. So ang pinag-uusapan natin guys, patiner na baboy. Ito, malakas na naman yung ulan talaga naman. Pero kung ganito naman kaganda, wow, sulit na sulit na sulit ang pagtambay sa farm. Ayun yung mga baka na ulan na talaga naman. So guys, kayo ano ng balita sa mga babuyan ninyo mga katropa? Meron pa tayong isang business mamayang gabi naman. So mga food cart business, pinipwesto natin dun sa mga piyestahan. So dalawang location natin na piyesta, isa sa Binagri Tigaon at saka isa naman sa parehas na Tigaon pala, isa sa San Antonio. So balak rin natin magpwesto sa Dulo, sa San Jose at sa 3 barangay naman sa Goa, sa Panagan, sa Salog at syempre dun sa Digdigon at saka sa Lagunoy, Panikuan. So sunod-sunod guys yung piyestahan. Last month talaga halos gabi-gabi tayo, 2 barangay yung napupuntahan natin. Pero ayos lang, sulit na sulit. So sa pagninegosyo kasi hindi laging malakas, kaya kailangan talaga gumawa tayo ng paraan para at least may itawid natin, kumita yung negosyo natin para at least magtuloy-tuloy. Para lang yung katulad ng negosyo ng pagbababoyan guys. Ito guys, medyo lumalakas na yung ulan. Pero dito kasi sa Bicol, ang ulan guys, mga 5 minutes to 10 minutes lang. Tapos hinto na naman. At eto nga, nakaboots pa tayo. So taho pa rin na natin yan mamaya. Nagbaon tayo ng tsinelas. Ayan. So pen shop. Ayan. Nagbaon tayo ng tsinelas at isusuot na lang natin yan para at least mas relax, mas komportable. Pumunta lang tayo dito kasi nagmerienda tayo kanina ng mga banana Q at saka soft drinks na pinili natin dyan sa bayan ng Tigaon. So guys, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Coco YouTube channel. Sama-sama tayong matutong magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli mga katropa, paalam.